Ang tanong para sa video na 'to mga kabayan, lagyan lang uli natin ng kaunting kasiyahan ano? Anong mas mabigat, 1 kilong bulak o 1 kilong pako? Kayo nang bahalang sumagot mga kabayan. Babasahin ko yung mga comments nyo at 'wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay tagong kwento ng isang mandirigmang nabuhay nung mga panahong malayo pa sa impluwensya ng kanluran ang bansa. Walang eksaktong taon. Isla ng Cebu. Isinilang mula sa angkan ng mga babaylan. Ang kanyang ama ang itinuturing na pinakamalakas na mandirigma ng kanilang tribo, samantalang ang kanyang ina ay isang bugaytan. Namuhay ang kanilang tribo ng mapayapa sa loob ng mahabang panahon. Naglingkod ang kanyang ama bilang isang punong mandirigma ng raha. Pinalaki si Dahong Palay sa parehong aral ng espiritual at pisikal na pakikipaglaban. Ngunit bilang isang lalaki, kinakailangan niyang piliin ang daan ng isang mandirigma. Ito ang tadhana ng bawat lalaking isinisilang mula sa lahing hangaway. Wala kang maaaring pagpilian kung hindi ang ibuwis ang iyong buhay para sa karangalan ng iyong pinuno. Bata pa lamang ay tinutukan na ni Dahong Palay ang pagsasanay ng paghawak ng kampilan. Sa edad na 14 ay sumabak siya sa unang pakikipaglaban. Dahong Palay, kung lalayo ka sa akin, huwag mong hahayaang maunahan ka ng kalaban. Ang lahat ng sasalakay sa iyo ay kailangan mong pabagsakin. Wika ng kanyang amang si Amuro. Palagi nitong pinapaalala kay Dahong Palay na kahit kailan, ang mga kalaban nila ay hindi sila sasantuhin. Opo, Ama. Papakatandaan ko po ang mga sinabi niyo. Tugon ng binata. At nang makadaong ang kanilang bangka sa dalampasigan ng kalaban, kaagad nang nagsimula ang isang madugong digmaan. Sa murang edad ni Dahong Palay ay nabahira ng dugo ang kanyang kamay at napakadaming buhay ang nawala sa talim ng kanyang sandata. Naging matagumpay ang kanilang mga pananakop. Naging mas malawak ang teritoryo ng kanilang pinuno. At sa wakas, muling nagkaroon ng kapayapaan ang kanilang munting baryo. Anak, umuwi ka muna sa iyong ina. Ipagbigay alam mo sa kanya ang ating tagumpay. Utos ni Amuro sa binata. Dali-dali naman itong tumakbo pa uwi. Pagdating pa lang sa bukana ng kanilang baryo ay sinalubong na siya ng kanyang nag-aalalang ina. Anak, masaya ako at nakauwi kayo ng ligtas. Nasaan ang iyong ama? Agad na tanong ng kanyang inang si Tahum. Naroon po siya sa bahay ng Raha. Balita ko, ina, ngayon daw po hihirangin si Ama bilang isang sandig. At ako naman po ay gagawaran ng pinakauna kong batok. Tugon ng binata. Masayang-masaya ang kanyang ina sa mga narinig. Ngunit naputol ang kanilang pagsasaya nang biglang dumating ang ilan sa mga mandirigma ng Raha. Sa kautusan ng Raha, punong babaylan Tahum, kayo po ay inaanyayahang dumalo sa bahay ng ating pinuno. Wika ng isa sa mga mandirigma. Sabihin mo sa Raha, malugod kong tinatanggap ang kanyang paanyaya. Mag-aayos lang kami ng aking anak. Tugon ni Tahum. Matapos nilang mag-ayos ay kaagad na din nilang tinungo ang tahanan ng kanilang pinuno. Pagkarating doon, nakita nilang nakatayo ang kanyang ama sa tabi ng Raha. Ikinagagalak kong ipaalam sa lahat ang pagdating ng ating punong babaylan at ang kanyang magiting na panganay. Amuro, sunduin mo ang iyong magina. Wika ng Raha. Kaagad namang bumaba si Amuro at sinundo ang asawa at anak. Pagdating nila sa tabi ng Raha, inutusan nito si Amuro na kunin ang isang bagong gawang kampilan sa gawing sulok ng silid. Matapos nun, pinaluhod niya si Dahong Palay sa kanyang harapan at nagwika ng,
Ang isang magiting na mandirigma na kagaya mo ay hindi dapat gumamit ng sebat at maliit na sundang. Heto, tanggapin mo ang kampilang ito. Simula ngayong araw ay ikaw ay nabibilang na sa aking mga hangaway. Tahom, basbasan mo ang iyong panganay para sa kanyang unang batok. Wika ng Raha. Malugod namang sumunod ang punong babaylan. Ngunit nang idinampi nito ang kanyang mga palad sa noo ni Dahong Palay, nakakita siya ng isang pangitain. Kaagad naman siyang natigilan at napansin ito ng Raha. Anong problema, Tahom? Bakit hindi mo ituloy ang pagbabasbas sa iyong anak? Muling tanong ng Raha. Kaagad namang tumugon si Tahom. Ipagpaumanhin niyo po aking Raha, ngunit may nakita kong isang pangitain. Nakatayo ang aking anak sa gitna ng napakaraming bangkay. Hawak ang inyong kampilang ipinagkaloob sa kanya. Isang matagumpay na digmaan kapunuan. Wika ni Tahom na labis namang ikinatuwa ng Raha. Simula ng gabing iyon, dahil sa pangitain ng babaylan, tinutukan ng pansin ng Raha ang binata. Dahil wala itong anak sa halos lahat ng kanyang mga asawa. Dahong Palay, hindi malayong ikaw ang maging tagapagmana ko. Kadugo ko ang iyong ama at wala kong nakikitang dahilan para hindi ka maging karapat-dapat. At sa kasalukuyan mong gulang, napakabagsik mong mandirigma. Ito ang isa sa pinakamahalagang katangian ng isang pinuno. Pagpapaliwanag ng Raha habang naglalakad sila sa dalampasigan. Kung ang pagiging magaling na mandirigma ay isa pa lang sa mga katangian, ano pa po ang iba, kapunuan? Tanong ni Dahong Palay. Pusong mapagmahal sa lupang tinubuan at sa mga taong narito. Pati na din ang talino sa pagpapalakad ng iyong nasasakupang teritoryo. Yan ang mga katangiang dapat taglayin ng isang pinuno, Dahong Palay. Kaya ano pang ginagawa mo dito? Puntahan mo ang iyong ina. Magsisimula na ang iyong aralin sa baybayin. Wika ng Raha. Kinagiliwan ng lahat ng kanyang nasasakupan si Raha Maisog. Dahil sa kabila ng kanyang anyo, napakalaki din ng puso nito lalo na sa kanyang mga nasasakupan. At ang isa sa pinakamagandang ibinigay ng Raha sa kanyang sakop, inalis niya sa pagkaalipin ang mga mabababang mamamayan. Lahat ay pinagkalooban niyang mamuhay ng malaya. Minsan itong napatunayan ni Dahong Palay. Ito ay noong nag-uusap sila ng Raha. Dahong Palay, ang pagiging hangaway ba talaga ang nais ng iyong puso? Tanong ng Raha. Halos mabilaukan naman si Dahong Palay dahil kasalukuyan siyang umiinom ng sabaw ng niyog. Paumanhin po, Raha. Pero saan naman po nanggaling ang katanungang yan? Ang ama ko ay isang hangaway. At ngayon ay sandig ninyo, kapunuan. Nasa ugat ko po ang dugo ng isang hangaway. Nakatadhana po akong maging isang mandirigma. Tugon ni Dahong Palay. Oo nga, at nasa dugo mo ang pagiging hangaway. Ngunit nakakalimutan mo ba ang iyong ina? Isa siyang babaylan. Hati ang dugo mo, Dahong Palay. Ngayon pinagkakalooban kita ng pagkakataon upang mamili. Hanapin mo ang iyong sarili. Wika ng Raha. Sinunod naman ng binata ang utos nito. Ngunit napagtanto niya na hindi pala ganun kadali ang mamili. Nasabi niya sa kanyang sarili na minsan ay hindi din pala maganda ang kalayaan. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy ang binata bilang isang mandirigma ng Raha. Maraming labanan na din ang dinaluhan niya. At isa na dito ay ang paggapi nila sa mga piratang malay. Pinamumunuan ito ng isang datu na nagngangalang Caliculafu. Malayo pa lang ay natanaw na ng mga tagapagbantay sa karagatan ng mga balanghay na paparating. Kaagad nilang nakilala ang mga ito dahil na din sa layag na kulay itim. Kaagad nilang inalarma ang Raha
at nagtipon ng mga mandirigma nito sa dalampasigan upang salubungin ang mga mananakop. Nang makadaong ang mga ito, kaagad na bumaba ang kanilang pinuno. Sinalubong naman ito ng kampo ni Raha Maisog sa pamumuno ng ama ni Dahong Palay. "Nasaan ang inyong pinuno? Iharap niyo sa akin si Raha Maisog," wika ni Caliculafu. Kaagad namang naglakad papunta sa unahan ang Raha at nagwika ng, Nandito ako. Anong kailangan mo, Pirata? Bakit ka na parito sa aking sakop? kaagad na tanong ng Raha. Tuwira namang sumagot ang dato ng kalaban. "Simple lang. Gusto kong patunayan sa'yo na kahit ang pinakamalakas na Raha ay kaya kong pabagsakin at paluhurin sa aking panan." Wika nito. Kaagad na nag-init ang ulo ni Raha Maisog. Binunot niya ang kanyang kampilan at binigay ang hudyat sa kanyang mga mandirigma. At sa pangunguna ng ama ni Dahong Palay, sinugod nila ang mga mananakop. Huwag niyo sila hayaang makatungtong sa ating lupain. Ayokong makitang madungisan ng marumi nilang dugo ang ahop ng Raha. Wika ng ama ni Dahong Palay. Nang mga panong ito ay nakatayo ang binata sa tabi ng Raha. Akmang bubunot na din ito ng sandata nang bigla naman itong hawakan ang kamay ng binata. Manood ka lang. Ayokong madungisan ng dugo ng isang manggatang ang iyong kamay. Bilang napipisil kong tagapagbada, gusto kong saluhin mo ang pamumuno ng may malinis na mga kamay. Wika nito. At kaagad binalik ni Dahong Palay ang kanyang sandata sa sisidlan. Pinanood ng binatang makipaglaban ng kanyang ama at iba pang mandirigma. Unti-unti, napaatras nila ang mga pirata hanggang sa tuluyan ng nagapi ang mga ito. At si Caliculafu naman, muling sumakay sa kanyang balanghay at nagsimula ng maglayag papalayo sa ahop ni Raha Maisog. Ngunit nag-iwan ito ng isang babala. "Tandaan mo, Maisog, patuloy akong babalik para sa ulo mo." Wika ng pirata. Kaagad namang nagbunyi ang mga tauhan ng Raha dahil sa nakamit nilang tagumpay. Kahit may mga sugatan sa kanilang panig, masaya ang mga ito dahil nagawa nilang itaboy ang mga mananakop. Pagbalik nila sa tahanan ng Raha, kaagad siyang tinanong ni Dahong Palay ng isang katanungang halos hindi niya nasagot. Kapunuan, mawalang galang na po at patawarin niyo po sana ang itatanong ko. Kung hindi po pwedeng mabahira ng dugo ng isang manggatang ang aking kamay, paano ko po may pagtatanggol ang aking nasasakupan pagdating ng panahon? Tanong ng binata. Kaagad namang napatitig sa kanya ang Raha at nagwika ng, Unawain mo ito, Dahong Palay. Ang dugo ni Kulafu at ng kanyang mga nasasakupan ay isinumpa ng mga dewata. Sa oras na mabahira nito ang kamay ng isang napipintong mamuno, maghahangad ng dahas ang taong yon. At walang tigil na digmaan ang susuungin mo pag nagkataon. Yan ba ang gusto mong pamumuno? wika ng Raha. Kaagad namang napailing ang binata. Ngunit isang lihim ang itinatago nito sa kanya. Isang madilim na karaan ng pinuno ng mga manggatang. Natuklasan ito ni Dahong Palay nang minsan niyang kausapin ang kanyang ina. Ina, abala po ba kayo? May nais lang sana akong malaman. Alam ko kasi bilang punong babaylan, marami kayong iniingatang kasulatan tungkol sa mga nakaraang kasaysayan ng ating ahop. Nais ko po sanang malaman ang pinag-uugatan ng galit ni Caliculafu. Wika ni Dahong Palay. Nagulat naman ang kanyang ina nang marinig nito ang pangalang Caliculafu. Kaagad itong tumayo at kunwaring may ginagawa. Ngunit ang katotohanan, umiiwas itong sagutin ang katanungan ng binata. Yun ba anak, pasensya ka na pero wala din ako masyadong alam tungkol sa mga manggatang. Tugon ng kanyang ina. Ngunit alam nito na hindi naniniwala sa kanya si Dahong Palay. Ina, kung ako ang mamumuno sa ahop natin,
Gugustuhin niya bang walang kaalam-alamang iyong Raha tungkol sa kanyang mga kalaban? Muling tanong ni Dahong Palay. Sa pagkakataong iyon ay wala nang magawa si Tahom kung hindi sagutin ang kanyang anak. Ayon sa punong babaylan, si Caliculafu ay kapatid ng unang asawa ng Raha. Namatay ito sa isang pananambang at ang sinisisi ni Kulapu ay ang Raha. Ilang ulit nitong tinangkang sakupin ang nasasakupan, ngunit hindi siya nagtatagumpay dahil sa bilang at lakas ng puwersang nagtatanggol sa nasasakupan. At dahil sa paulit-ulit na kabiguan, pinili nitong makipagkasundo sa diwata ng kailaliman. Ngunit isang masaklap na kapalaran ang kanyang natamo. Dahil sa kanyang kahilingang magkaroon ng lakas upang talunin ang Raha, isinumpa siya na ang henerasyong magmumula sa kanyang dugo ay walang tigil na maghahangad ng sigalot at digmaan. Dito na naunawaan ni Dahong Palay ang sinasabi sa kanya ng Raha. Kaya naman iniiwasan niyang makaharap ang pangkat ni Kulafu. Ngunit dumating ang pagkakataon na wala ng pagpipilian ang binata. Muli siyang inutusan ng Raha na maghatid ng mga kalakal sa kabilang pulo. At sa kasamaang palad, naharang sila ng pangkat ni Kulafu. Nung una ay sinubukang ni Dahong Palay ang mag-iba ng daanan, ngunit napapaligiran na sila ng mga ito. Pinili nila ang dumaong sa malapit na pulo upang siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang dalang kalakal. Naglalaman kasi ito ng maraming piraso ng ginto. Idaong niyo ang palangay at magsipaganda kayo sa pakikipaglaban. Hindi ko hahayaang makuha ng mga manggatang ang mga kalakal. Wika ni Dahong Palay. Subalit sumalungat ang isa sa mga kasama niyang mandirigma. Ayon dito, kabilin-bilinan ng Raha na wag silang makikipaglaban sa pangkat ni Kulafu. Wala na tayong magagawa. Kahit sumuko tayo ng mahinahon, papatayin din nila tayo. Kaya mas mabuti nang mamatay ng lumalaban. Wika ng binata sabay bunot ng kanyang kampilan. Kaagad naman silang sinugod ng mga kalaban. Ngunit ang pinagtataka ng binata, ni hindi man lang siya nilalapitan ng mga manggatang. Sa halip ay umiiwas ito sa kanya. Kaya pinili niyang magmasid sa paligid. At laking gulat ng binata dahil bigla na lang may tumadyak sa kanyang likuran. Napasobsob siya sa buhangin. At nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niyang nakaamba ng taga si Kulafu. Dali-dali siyang umiwas at tinulak ang datu palayo sa kanya. Sinugod siyang muli ni Kulafu at sa pagkakataong iyon, sinangga niya ng kanyang kamay ang kampilang pantaga nito. Muling inangat ni Kulafu ang kanyang kampilan upang tagain si Dahong Palay. At laking gulat ng binata dahil tila napakabagal ng pagkilos nito. Kinuha niya ang pagkakataon upang undayan ito ng taga sa katawan, gamit ang likod ng kampilan. Nagulat ang datu at kaagad itong nagtanong. Iniinsulto mo ba ako, binata? Bakit likod ng kampilan mo ang ginamit mo sa akin? Wika ni Kulafu at kaagad namang tumugon si Dahong Palay. Hindi ko hahayaang mabahira ng dugo mo ang aking kamay. Pero sisiguraduhin ko sa iyong papaluhurin kita gamit ang likod ng aking kampilan. Wika ng binata sabay unday ng sipa kay Kulafu. Tinamaan ito sa dibdib at naramdaman ng datu ang lakas na taglay ng binata. Maliban pa dito, talagang napakaliksing kumilos ni Dahong Palay. Hindi nga nagkamali ang iyong ama sa pagbibigay sa iyo ng pangalan mo. Kasing bilis kang kumilos ng isang ahas. Wika ni Kulafu. Kaunting kaalaman lang, ang Dahong Palay ay isang uri ng ahas na kadalasang kulay berde. Mabilis itong sumagpang ng kanyang biktima at nagtataglay ito ng kamandag na kayang pumatay ng isang gulang na kalabaw. Pasensya na pero hindi ang aking ama nagbigay ng pangalan ko, kung hindi ang aking ina. Wika nito sabay muling unday ng taga sa datu. Sa pagkakataong iyon,
hindi sinasadyang nahawakan ni Kulafu ang talim ng kanyang patalim. Nasugatan ng kanyang palad. Umagos ang dugo mula sa sugat pababa sa kamay ng binata. Kaagad nitong binitawan ng kanyang kampilan at isinawsaw sa tubig dagat ang kanyang mga kamay. Anong problema? Parang natatakot kang mamantsahan ang kamay mo ng dugo ng isang manggatang. Wika ni Kulafu, sabay suntok sa binata. Binitawan niya din ang kanyang kampilan at piniling labanan ng mano-mano si Dahong Palay. Sunod-sunod na suntok ang ibinigay niya sa binata na mabilis naman itong naiilagan. Nang makita ng isang mandirigma ang laban ng dalawa, kaagad silang huminto at piniling manood. Sunod-sunod ang pagpapalitan nila ng suntok hanggang sa tuluyang mapabagsak ni Kulafu ang binata. "Huwag ka nang tumayo. Hindi ito ang oras ng iyong katapusan, bata. Umalis na kayo ng iyong mga kasamahan. Sa ngayon papalagpasin ko kayo sa aking teritoryo. Ngunit sa susunod na mag-cruise ang landas natin sa karagatan, sisiguraduhin kong mamamatay kayong lahat." Wika ni Kulafu. Kaagad namang itinayo ng mga kasamahan niya si Dahong Palay at isinakay sa kanilang balangay. Habang nasa kalagitnaan ng paglalakbay pabalik sa kanilang nasasakupan, hindi lubos maisip ng binata na sa unang pagkakataon ay natalo siya sa laban. Simula ng araw na yun, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi titigil hanggat hindi niya nagagapi si Kulafu. Binilinan niyang huwag ipagbigay alam sa Raha ang naganap. Salip ay sinabihan niyang bumalik sila dahil sa sama ng panahon. Sakto namang bumuhos ang napakalakas na ulan sa gitna ng karagatan, kaya naman naniwala ang Raha sa kanila. Papaalis na sana si Dahong Palay, ngunit napansin ng Raha na wala sa bewang nito ang kampilan. Nasaan ang kampilan mo, Dahong Palay? Tanong ng Raha. Kaagad namang natigilan ng binata at tumugon. Iyon po ba, mahal na Raha? Ipagpatawad niyo po. Aksidente ko pong nahulog sa dagat ang sandata. Pagdadayla ng binata, hindi na din ito binigyan ng pansin ng Raha. Sa halip ay sinabihan siya nitong magpagawa ng bago sa kanilang panday. Kaagad namang lumakad ang binata. At pag-uwi nito sa kanilang tahanan ay kinausap niya ang kanyang ina tungkol sa naganap. Nagulat naman ang punong babaylan. Kaagad niyang tinanong si Dahong Palay kung alam ba ito ng Raha. Umiling ang binata, kaya dali-daling lumabas si Tahom upang tignan kung may tao sa paligid. Nang masigurado niyang walang nagmamasid sa kanila, sinara niya ang pinto ng kanilang tahanan. Kaagad pinaliwanag ni Dahong Palay ang nangyari at kung paano silang nagkaharap ng dato sa isang labanan. Sinabi nitong nabahira ng dugo ni Kulafu ang kanyang sandata. Hindi makapaniwala si Tahom sa mga narinig dahil alam niyang isang sumpa ang maaaring dumapo sa kanyang anak. Kaya pinayuhan niya itong lisanin ng kanilang nasasakupan nang hindi nalalaman ng Raha. "Anak, ito ang pinakamabuti para sa lahat. Ako na ang magpapaliwanag sa Raha. Umalis ka at magpakalayo-layo dahil sa oras na malaman ng Raha ang nangyari, maaari kang maparusahan dahil sa paglabag mo sa kautusan." Wika ni Tahom. At nang gabing yun, kaagad na nilisan ni Dahong Palay ang kanilang ahop. Nanirahan sa kabundukan at namuhay kasama ang isang pangkat etnikong kilala bilang mga lumad. Bagaman galing sa kapatagan, malugod siyang tinanggap ng mga ito. Naging maayos ang pamumuhay ni Dahong Palay sa lugar. Ngunit ang inaakala niyang buhay na malayo sa panganib at dahas ay siya palang magiging daan para sa isang panibagong pakikipaglaban. Isang araw dumating ang ilang katutubong lumad galing sa pangangaso. Sugatan ang mga ito. Kaagad tinanong ni Dahong Palay kung ano ang nangyari. At ayon sa salaysay ng mga ngaso, sinalakay sila ng isang napakalaking baboy ramo. Kakaiba ang tibay ng balat nito dahil hindi tumatalab ang kanilang mga sandata.
Nakita din ni Dahong Palay ang mga dulo ng sibat na bumaluktot. Kaya nagpa siya siyang tunguin ang lugar at siya mismo ang tutugis sa nilalang. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na itinuturing na sagrado ang bahaging iyon ng kagubatan. At ang nakaharap ng mga ngaso ay ang mismong tagapagbantay. Nang marating niya ang bahagi ng gubat, matyaga siyang nag-abang. Inantay niyang magpakita ang nilalang. Ngunit kumagat na ang dilim. Wala pa ding nagpapakita sa kanya. Nagpa siya na lang siyang lumisan. Ngunit nang papatayo na sana siya ay nakarinig siya ng pag-angil mula sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang tumayo. Ngunit napatumba siya nang makita kung ano ang nilalang na gumagawa ng pag-angil. Isang malaking baboy ramon na halos kasing tangkad niya. Hindi makakilo si Dahong Palay ng mga sandaling iyon. Tanging nagagawa niya lamang ay marahang gumapang patalikod, habang ang nilalang naman ay unti-unting lumalapit sa kanya. Hanggang sa bigla siya nitong sinuwag gamit ang ilong ng malaking baboy. Tumilapo ng binata, at nang makatayo siya ay binunot niya ang kanyang sandata. Dali-dali niyang sinugod ang nilalang at inundayan ito ng taga sa likod. Ngunit sa kasamaang palad ay tumalbog lang ang kanyang sandata. Inisip ni Dahong Palay na wala na siyang pag-asang manalo sa nilalang. Kaya naghanap siya ng isang mataas na puno at umakyat para sa kanyang kaligtasan. Nang makahanap ng puno ay dali-daling umakyat ang binata. Inantay niyang umalis ang baboy ramo. Ngunit hindi ito lumalayo sa punong inakyatan niya. Hanggang sa napilitan siyang bumaba at tumakbo palabas ng gubat. Ngunit hindi siya tinitigilan ng nilalang. Kaya pinili niyang harapin na lang ito. Kumuha siya ng isang putol na kawayan at nilagyan ito ng matulis na dulo. Itinusok sa lupa ang bahaging walang talim at itinutok naman ang matulis na bahagi sa rumaragasang baboy. At kagaya ng inaasahan ni Dahong Palay, tumarak sa dibdib ng nilalang ang matulis na kawayan. Hinila niya ang patay na katawan ng baboy pabalik ng kanilang tribo. At dahil sa ginawa ng binata, itinuring siyang isang bayani. Napakaraming pakikipagsapalaran ang pinagdaanan ni Dahong Palay ng panahong iyon. Hanggang sa bigla na lang siyang nawala. Walang nakakaalam kung saan nagpunta ang binatang mandirigma. Ngunit isang kwento ang nakapagpatunay na muli nitong kinaharap ang dato ng mga manggatang at napatay niya ito. Ayon din sa kwento, hinamon ni Dahong Palay ang isang diwata para maagaw ang kapangyarihan nito. Walang tiyak na katapusan ang kwento ni Dahong Palay. May mga sabi-sabi na patuloy pa rin siyang nabubuhay. Naway nagustuhan nyo ang isang kwento ng Tagong Alamat. Ang kwento ng pakikipaglaban ng isang mandirigmang anak ng babaylan na nagngangalang Dahong Palay. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. Muli, maraming salamat. Paalam.